sabihin natin 500,000 na. 500,000 ang kumbaga ay investment. Oo. Pero naano mo na rin. Ayaw naman. Bawing-bawi na. Sobra pa. Sobra pa. So yo, what's up mga tol? Kamusta? Kamusta? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga tol. So another day, another video, and syempre another goat breeder na naman ang ating napasyalan. So ayan nga mga tol, no? Medyo long time overdue na to kasi matagal na akong nagre-request na makapunta dito sa kambingan na to. Kaso nga lang, ang nangyayari mga tol, hindi kami magpanugma ng schedule ni Boss Hill. So actually hanggang ngayon hindi pa rin kami nagpanugma, pero pumunta na ako dito ngayon mga tol. So yun, nandito nga tayo ngayon sa Barangay Karitunan, Calatagan, Batangas. At nandito tayo ngayon sa isang napakalupit na namang kambingan mga tol. And kasama nga natin ngayon, sir, pakilala ka sir. Ako po si Mang Ben, Makatangay, yun. So si Mang Ben, so kayo po yung nag-ano dito, kumbaga owner. Siya ang owner at siya yung tatay ni Hill. Boss Hill Makatangay. So si Boss Hill Makatangay mga tol is wala siya ngayon mga tol eh. So hindi natin siya makakausap. Pero don't worry, kasama natin yung matikas niyang tatay mga tol. So Mang Ben, kailan nga pala nag-start yung itong kambingan niyo? Matagal na. Oh? Siguro mga 15 taon siguro ito. 15 years? Pero ano yun? Saan kayo nag-start? Mga native pala? Wala, mga upgraded lang. Upgraded? Oo. Tapos? Ang hinahanap ko lang ng mga barako, yung mga galing farm, yung mga full blood. Hanggang sa dumating yung panahon na yung si Hill ay bumili siya ng mga full blood sa farm, ng Riso Farm at Bliss Farm. Okay. Wala sa kumuha ng mga materialis na red. Oo. Tapos, doon namin pinasampahan sa mga US naman na dapol. Kay Habagat. Tapos bumili siya ng isang red sa US. Tapos, yun ang ginamit namin. Yun ang Pero kailan kayo nag-start ng mag full blood? Anong year yun? Siguro mga 20. Hindi masyadong ito eh. Kung mga 5 taon na lang nakakalipas. 5 years. So kasi yun nga mga tol, nasabi ko nga kanina kay Mang Ben, yung kambing natin dati is nagpasta din dito. So yung si mga tol, kay Carbo line mga tol. Yung traditional back siya na dito natin din nila nga yung inahin natin. So nasaan na nga pala yung share? Wala na yun si Carbo. Benta na yun. Wala na. Ano bang saan galing yung share? Kay sa Alaminos, Laguna. Kay sa Alaminos. Kay Toti ba yun? Doon galing yun. Doon galing. Tapos ilang taon din siya dito? Matagal din? Matagal bago na benta. Oo, kasi ang ganda rin yung siya rin, no? Siguro nasa mga 7 taon na nagamit na. 7 taon na nagamit yung yung si Carbo. Oo. So tapos pagkatapos ni Carbo, ano nang sumunod na niyo doon? Na stud? Carbo. Tapos kumuha kami sa Alfonso Cavite ng mga full blood din na traditional. Traditional pa rin. Ngayon naman yung Agristar dati. Agristar, okay. Yung Agristar. Tapos yun na nga, kinahabagat na yung ginagawa namin. At si King. Okay. So sir, sa 15 years nyo na pag-aalaga ng kambing, siyempre kung nag-start kayo sa mga upgraded or native man, di ba? Anong mas pagdating sa income, pagdating sa kinikita, alin ang mas prepared nyong alagaan? Ito o yung Ito na, siyempre ito mga full blood. Siyempre, pag full blood, siyempre, full din ang presyo niyan.
Iba yung presyo eh, no? Iba. Iba talaga. Pero yung alaga, ganun din. Ano? Pareho din. Parehas yung alaga, kaso... Pareho din yung pagod mo. Oo. Pareho din ang pagkain mo. Oo. Pero iba nga lang ang tulad. Yung sa bentahan Sa talaga. bentahan. Oo. Gaya ngayon, mas hindi man yung ano yan, yung black dapple, mas mahal ang presyo. Oo. Kaya doon nga kami ngayon sa mga black dapple. Pero meron pa rin tayong traditional dito. Dito, wala na kami traditional. Nagtanggal na rin kayo ng Nagtanggal dahil traditional. humina ng presyo. Oo. Pero dati mga traditional din. Yun ang number one dati. Number one. Oo, yun mga tol. Oo. So bali, kumbaga, nag-upgrade talaga kayo. Nag-upgrade sa ng pagkakambing. No? Siyempre, sa kambing nga mga tol, yun nga, kulay. Depende sa kulay yung in demand. So dati, talagang nung una-una, traditional. Traditional, yun ang sikat noon. Oo, tapos naging red. Tapos nag-dappled, red dappled. Ayun ngayon, nasa black dappled na. Oo. At yun nga, ang ganda lang talaga dito sa area ng Kalatagan mga tol is siyempre madami tayong tropa na nagpaparating ng mga back, no? No sir, kahit sina Mang Ben, yung si King, no? King. Ano rin yun, no? Saan pa galing si King? US, yeah. US yun. US. Ngayon nga, nung makita nga ni Bliss Farm, kinuha niya yung interesado siya na kung nalang lahi. Nalagay sa kanya. Nandoon na siya kay ano. Lumaki siya ng malaki, nasa mga 150 kilos na. 150 mga to, no? Gano'n kabigat yun. 150, pero sumasampa pa rin yung mga binong ano. Nasampa pa rin. Nasampa pa rin. Grabe. Actually mga tol, sayang, hindi na natin inabutan si King dito eh. So, yun. And, Mang Ben, di ba nag-ano rin kayo? Stud, no? Stud, nagpapa-stud service din kayo, no? So, kamustahan kita naman doon sa stud? Okay din naman? Okay naman. Marami din naman nagpapa-stud. Dahil ang hinaharap din nga talaga ng magpapa-stud, yung talagang may quality ang barako. Oo. Siyempre. Ang number one inaano na yung talagang matataas ang ilong. Siyempre, mas pagkataas ang ilong, quality ang kambing mo. Yung mga tinatawag na, kumbaga, Roman nose na. Tapos, sa pagpili nyo sa barako, bukod sa ilong, ano pang tinitingnan nyo? Mataas ang ilong, tapos makapal siya. Makapal. Malalaki ang patan niya. Tapos maganda nga yung kulay. Maghaba ang katawan. Ganun. Ay, yung lapad, yung kailangan ilapad din. Lapad, haba ng katawan. Grabe pala. Saka yung medyo agresibo rin sumampa. Nasa kanya na ang lahat, tapos kabag na naman sumampa. Pero yun, nasabi nyo gano'n, na-encounter nyo ba yun na may barako kayo tayo meron. Ito, si Black Dapple na ito. Hindi siya masyadong aggressive. Agresibo siya. Siya nga talaga ang agresibo. Siya agresibo. Yung hindi agresibo, naka-encounter kayo ng gano'n? Naka-encounter din kami. Kaya lang, hindi nagtatagal. Hindi siya binibenta na namin. Siyempre, yun ang trabaho niya, tapos naman. Kaya ka nga nandiyan para tapos hindi ka mag-i-stud nga lang ano. Tapos Mang Ben, pagdating sa sa mga sakit na na-encounter nyo dito, anong madalas yung na-encounter? Ano lang, sipon. Sipon lang. Ang madalas mo sipon. Siyempre, pag ang kambing ay tumaba ang kumain, may sintomas ng sipon yan. Okay. Makikita mo naman siya nalabas sa ilong tapos nag-uubo. Okay. Ay pag sa ganun Mang Ben, anong inaano nyo? Anong gamot nyo? Amoxicillin lang. Amoxicillin? Ano yung ihahalo sa tubig? Pa-injection. Pa-injection na siya. Tapos ilang yun? Ilang injection ang ginagawa nyo? Once per day? Hindi. Tuwing 3 araw. Ibabangan sa makalaba. Uli kami ulit. Uulitan na beses. 3 beses. So, mga ilang cc po yun? Depende sa gamot. Merong gamot na 1:10 at merong 1:20. So yun mga tol,
much better talaga. Titingnan po yung ano. Nadudo naman sa ano yun eh, no? Okay. Sa dosage instruction mga tol. So, babasahin nyo na lang kung ilang cc. Kasi, tsaka syempre, maganda rin kung marunong kayong tumansya ng kambing, no? Kung ilang kilo po yung ano. Kasi nagtatanong kami sa veterinary o sa doktor. Okay. Ano mas maganda. Kaya may mga handa na kami gamot dyan na pag wala pa sila mo na itong natin may ang kambing, hindi ka na ng gamot. Tama. Para maiwasan yung mortality. Wala pa. Oo. Kasi syempre, yung iba pag napabayaan, kanyang namamatay yung kambing, no? Yung mga bloat na ano yun rin. Madalang mag-bloat. Tapos yung sa ano nyo sir, Mang Ben, yung pagpapakain nyo, ano yan? Kasi nakikita ko may ipil. Halo-halo yung pakain nyo. Halo-halo, itil. Yung napier. Tapos, yun nga, damo, yun lang. Feeds. Feeds din. Okay. Tapos yung feeds nyo, ilang beses sa isang araw? Pag maraming kumakain, isa lang. Pero pag kukunti, umaga, hapon. Tapos gaano kadami yun? Ano lang, siguro 1/4 lang yung halbayin natin nga kalahating kilo ang isang kambing. Kalahating kilo isang araw? Sa isang pagkain, Oo, kalahating kilo mga tol. Grabe. Ang dami nito. Yung isang sako nyo, nakakailang ng... 3-4 lang. 4 na araw? 5 araw lang. Grabe mga tol. Parang malakas pang kumain sa tao tong mga to Yung 1 kilong bigas, parang ilang ano na yon, ilang saing na. Pero pag mahirap sa pagkain, sa kumpay, fix na lang. Oo. Okay po. Huwag naman ng 5 araw ang isang sako. 1 sako. Kilos. Ano yung anong feeds nyo na ginagamit? High grade. High grade. Yun, high grade. Yun, high grade, baka naman. Baka sponsoran nyo si Mang Ben yung sayang. High grade pala yung ginagamit ni Mang Ben dito. So yun, pero ano rin kayo, wet feeding? O hindi na? Bihira. Tapos ano yun, kailan kayo nag-feeds? Kasi di ba yung mga bata, nagpipids na rin ba sa inyo yan? Nagwalay na yung mga bata, feeds na yan. Nagpipids na talaga siya. Dahil kami nagwalay 3 buwan lang. 3 buwan. Nagpipids na siya. Bibigyan na ng feeds. Siyempre pag bagong wali, mamamayat siya. Nakagadi. Punta na lang ng feeds. Tama. Pero Mang Ben, napansin ko, ang ganda nitong ano mo, ng bahay. Bagong gawa to. Bagong gawa ito noong 2022. 2022? Oo. So magto 2 years. Magto 2 years na siya. Yes. Ang ganda mga tol ng ano nito concrete tapos kahoy. Gaano kaluwang ito Mang Ben? Ito, 2036. 20 meters by ano? Hindi, feet lang. Feet, 20 feet by 36 feet. Okay. Ang ganda mga tol. So, magkano naman ang inabot nito? More or less 4. 400? Mga tol, 400? Bahay lang kami. Parang bahay na ng tao yun. Siyempre, doon na kami tumayo sa matibay. Oo. Buhos niyang mga Oo, kaya nga. Puro ano to. Puro semento. Tapos yun mo, may mga 400. Grabe, para sa kambing talaga, no? Sabi nga nung iba, bahay na ng tao yun. Oo nga po, bahay na ng tao. Konting magkano naman ang inabot nito? More or less 4. 400? Mga tol, 400, bahay lang kami. Parang bahay na ng tao yun. Siyempre, doon na kami tumayo sa matibay. Oo. Buhos niyang mga Oo, kaya nga. Puro ano to. Puro semento. Tapos yun mo, may mga 400. Grabe, para sa kambing talaga, no? Sabi nga nung iba, bahay na ng tao yun. Oo nga po, bahay na ng tao. Konting grabe, 400,000. Pero ayun naman Mang Ben, parang dito na rin kinuha yung ano. Oo, ano na rin yun. Sabihin natin,
katas na rin ng kambing. Yun naman mga tol. Kumbaga, syempre, dito na sila rin, dito kumikita rin sila. Ano, malaki rin ang pinapasok na ano. So, alagaan nating mabuti. Namang Ben, kaysa ang laki-laki ng kinikita mo sa kambing, tapos yung bahay hindi mo Ang pag-aalaga ng kambing talagang tiyagaan lang. Tiyagaan. Tiyagaan lang talaga. So, pero ito, Mang Ben, sa ngayon, lahat ng palabas mo, normally, income na lahat yan. O may nahabol ka pa ba na in-invest mo dito sa kambing? So, magkano ba yung investment niya dito sa kambing? Noong umpisa? Maliit lang sabihin na natin $500,000 na. $500,000 ang kumbaga ay investment. Oo. Pero naano mo na rin? Ayaw naman. Bawing-bawi na. Sobra pa. Sobra pa. Sobra pa mga tolo, bawing-bawi na. 'Di ba? So kaya kumbaga lahat ng ilalabas ng mga to, ano na talaga 'yung income na no. Yun ang kagandahan ng pag-aalaga ng kambing. So 5 years ago no nung nag-ano kayo? Oo. Mga full blood. Mga full blood. 5 to 7 years na. Siguro mga kasi nung ano nung lumabas na yung mga, di ba dati ng yung red blower. Noon nagano na kami simula na umauso na yung red blower. So yun mga tol, nakita nyo naman talagang ginagastusan nila yung kambing dito. Hindi biro yung nilalabas nilang pera para sa mga alaga nilang kambing. Pero syempre, hindi rin biro mga tol. Yung pinapasok naman nilang Mang Ben, nung pinapasok din nila, lalo pag umanak. Mang Ben, kung mamarapatin mo lang, kung okay lang sa'yo banggitin, pag nag-out kayo, di ba 3 months? 3 months. 3 months kayo nag-out. 3 months hanggang 10 buwan. 10 months, oo. Ay dito nga marami nang nagpa-reserve o nag-reserve ng mga block. Eh hindi pa po na kami naglalabas. Hindi pa naglalabas na. Nag-release. Oo. Nag-release. Talagang ipon ka muna ng ipon. Yun nga to, nag-iipon pa pala si na Mang Ben dito ngayon eh. So, pero yung pagre-release nyo Mang Ben, magkano yung price range? Kung gusto nyo lang banggitin. Kumbaga, sa back, price range lang, wala namang eksaktong ano dyan kasi hindi naman tayo makakapagbigay ng presyo kung ano eh. 'Di ba? Kung talagang i-out mo na. 'Di ba? Saka ka pa lang makakapagano pero yung price range natin. Pag mga black dapple, medyo magandang presyo niyan eh. Sabihin natin more or less 100. More or less 100. Pag yung mga dapple na no, yung mga black dapple, grabe talaga no. Grabe talaga yung mga presyuhan na ngayon mga tol ng mga kambing. Kaya yung iba nagtataka, lalo na siyempre Mang Ben, yung mga tropa natin na ano lang sa mga yung native na kambing lang yung alam. 'Di ba? Sasabihin nila, yung dati mga magkano lang. 'Di ba? So kasi nga ngayon mga tol is madaming mga lahi ng kambing na lumaluwas yung bower. So kaya tumataas din yung presyo. Siyempre, yung mga yan, galing pa ng ibang bansa. Di po ba? Tsaka iba talaga yung quality. Quality talaga. Ang ginawa namin dito ay US cross ng Australia. Australia. Apo. Ayos pa na yung maganda pala yung cross blood. US. So yun mga tol, grabe. So maya-maya lang iikot tayo dito, kay sa kambingan ni Mang Ben, no? So Mang Ben, anong masasabi nyo sa siyempre yung iba magi-start pa lang, lalo na mga OFW nating kaibigan, mga tropa natin. Anong mapapayo nyo bago sila mag-start ng pagkakambing? Ang ano ko lang sa kanila o ang may papayo ay muna bago sila mag-alaga ng mga full blood, magsaray muna doon sa mga aggravated. Okay. Sayang ang kambing kapag mga full blood na mag-aalaga sila tapos hindi pa bihasang mag-alaga. Eh, bibilihin mo ng mahal yan. Tapos mapapabayaan lang. Sayang naman ang puhunan.
Tapos hindi naman biro ang Hindi. ang presyo. Hindi. Oo. Hindi nga biro ang presyo. Gaya ko, yung mga black dapple talagang mahal bilhin. So much better talaga kumbaga mag-start muna sa mga upgraded, mga Pwede, ganyan. oo. Para malaman lang yung kumbaga yung mga sakit, lalo na kung anong gagamot, ano? Kung yung pamamaraan kung paano Mm. mag-alaga ng kambing. Oh, yun. So, yun ang may advice ni Mang Ben, mga tol, ha? Lalo sa mga tropa natin na wala pang experience. Pero, syempre, kung kayo naman, may talagang paldo naman kayo ng pera nyo naman, di ba? Kung wala kayong paglagyan, mga tol, ng pera nyo, kahit wala kayong experience, pwede namang mag-start sa ano. Kung, Pwede. oh, di ba? Kasi yun nga, ang ano nga lang talaga, pagka nagkasakit or napabayaan, nakakapanghinayang. Sayang talaga mga tol, kung mag-start ka agad sa mga full blood house, mga 100,000 mahigit. Tapos, pagkabili mo, after 3 months, Kukuha ka ng mga 150. yayantas yung katawan. Nakakapanghinayang mga tol. So, araling mabuti yung pagkakambing. Namang Ben na. So, yan mga tol. Ngayon, iikot tayo dito. Titingnan natin yung mga materyales ni Mang Ben dito sa kanyang goat house. So, let's go mga tol. Samahan nyo kami.